Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Sa pag-uusapan natin ngayon, nag-shoutout na ba ako kaninang umaga? Nag-shoutout na ako, no? Shoutout sa inyong lahat. Generic shoutout. Ikaw na nanonood. Maraming salamat sa iyo sa pagtsatsaga mo sa akin. Shoutout. Diba? Anyway, pag-usapan natin naman ngayon yung kinontent ni Sir MG kagabi. Tama? So, ito yon. Ay, hindi ito. Yung mga babae. Ito yung mga babae na kinuha ni Sir Norman Mangusin para maging videographer niya daw. So ito yun. Play natin mga kababayan ko. Dikit ka kay Norman Mangusin, minamalas ka. Nangyari ba sa inyo yun? Minalas ba kayo? After all this? Yes po. Grabe yung naging impact ng ginawa namin pagsama. Sinasabi niya na kaibigan daw niya ang tatay mo. Yung isang bata ho ron ay anak ng pulis. Apo. At kaibigan ko ang tatay. Ganyan talaga siya, no? Ano na sa kanya yung magsabi. Parang, alam mo yung sa tao, yung parang bahagi na ng pamumuhay niya yung pagsisinungaling. Yung parang bang yung parang lalagnatin ka. Aminin nyo, sa tagpo ng buhay nyo may ganyan sa inyo. Yung parang ano ka sa isang bagay. Obsessed ka sa isang bagay. Parang ganito, di ba kolektor ako ng laruan? Di ba? Nagma-Marvel ako ngayon, wala na akong Marvel eh. Star Wars na lang. Pero nung panahon na na nangongolekta ako, yung Avengers na Marvel, alam mo yung pagka may hindi ka mahanap na isang, let's say, halimbawa, hinahanap mo si Thor, ang hinahanap namin dati nun, yung si Thor, yung may palakol na action figure, kahit 5,000, bibilhin ko yon dati. Kasi ang ganda ng scene ni Thor dun sa Infinity War eh. Alam mo yung feeling na parang lalagnatin ka na hindi mo, yung di ka mapakali. ganyan na naras yung pag may gustong-gusto yung mga mahihilig sa motor dyan, di ba? Pag hindi ka nakakabili ng pyesa ng motor mo, alam mo yung parang magkaka-withdrawal ka na hindi mo maintindihan. Di ba? Parang ganito yung nakikita ko kay Sir Norman Mangusin, yung parang part na ng pamumuhay niya yung yung pagsasabi talaga na hindi totoo. Kaya tuloy pag nagsabi ito ng totoo, naalala niyo yung time na may pinakita siyang iPhone. Ang daming hindi naniwala doon. Isa na ako na legit na iPhone yung pinakita niya. Kahit ako nakipag-debate pa ako doon sa comments, hindi fake yan. Sabi kong ganun kasi hindi umaandar yung intro eh. Tsaka kapipil pa lang ng parang papel bukas na agad yung unit. Sabi kong ganun. Pero nung na-interview si Ian, talagang totoong iPhone talaga. Kasi hindi tayo sanay sa ganun eh. Nagsasabi siya ng totoo eh. Di ba? Sabi niya na kaibigan daw niya ang tatay mo. Yung isang bata ho ron ay anak ng pulis. Apo. At kaibigan ko ang tatay. Totoo ba na kaibigan niya ang pulis mong tatay? Hindi po. Hindi totoo. Kasi if kaibigan niya po, Natawa si Sir MJ, pinigilan na lang. Tinan mo. Totoo ba na kaibigan niya ang pulis mong tatay? hindi po totoo yun. Hindi totoo. Kasi if kaibigan Pinigilan na lang yung tawa no? niya po, bakit magre-react ng ganun yung father ko? Yun bang perang kinita nyo, naging worth it naman para sa inyo? Kasi sabi nyo, binigyan kayong pera. Huwag na nating sabihin yung amount. Pero, do you think worth it yon? Despite all the humiliation na Oh, English yun ate ha. Despite of all the humiliation. Mukhang matalino itong dalawang bata. Pero ang argument dito, matalino pala yan, bakit sumama kay FLM? Hindi, alam nyo, sometimes ang nakikita kong pagkukulang dito sa excuse me. Ang nakikita kong pagkukulang dito sa
pag spread ng awareness regarding kay Sir Norman Mangusin, yung platform kung ako'y mapapakinggan ni Sir MG, mas maganda kung itong video niya, after siguro a week, i-publish niya naman sa FB niya. Kasi nakikita ko mas maraming audience sa FB lalo na yung mga Pinoy. Mas madali kasi mag-share sa FB kesa sa YouTube. Ang hirap ang hirap padamihin ng subscribers sa YouTube kasi nga kadalasan ang ina-unli lalo na yung mga kabataan, yung unli na i-register FB, hindi YouTube. I don't know sa iba kung sana may nag-upload din ng katulad ng video ni ako minsan mag-upload nga din ako ng video sa FB ng ganito para kahit pa paano may ibang nakakapanood kasi parang ang nangyari ganyan parang wala silang clue kung sino si Sir Norman Mangusin. Do you think worth it yon? Despite all the humiliation na natanggap namin, na-experience namin, the trauma and everything, hindi po. Ang gagawin is Siyempre number one pa rin kasi peace of mind Pero yung pagkuha kasi nila ng pera, hindi mo kasi masisisi yun. Lalo na kung may pangangailangan. Siguro kahit ako din naman sa nila, sa position, kung ang mentality ko ngayon ay katulad pa nung 2020, malamang sasabihin ko yung dalawa, ang bobo nyo kasing dalawa. Hindi nyo ni-research muna kung sino yung sinasamahan nyo, ang bobo nyo, gaganon ako. Pero do sa experience ko from 2020 hanggang 2026, naiintindihan ko na kahit na anong sigasig mo, mo, darating ang time na na may mas matalino sa'yo na pwede kang lokohin 'Di ba? Kahit na sobrang mo na sa isang bagay, sobrang due diligence mo na, sobrang bantay sarado ka na, darating ang time kasi na may isahan ka pa rin At pag dumating yung time na yon, kamot ulo ka na lang 'Di ba? Kaya yung sa mga bata na to yung dumadating naman talaga kasi yung time na pagkakamali na yan. Na Pero minsan tama itong ginawa nila. bibigyan kami ng tagi-isang phone. Pero kung paiirali nila yung pride nila, malamang makatikim sila ng hindi magandang salita. Yung, ano ang pakialam nyo? Yung kung gaganon-ganon pa sila. Pero itong mga bata to tinanggap nila kung ano yung mali Yan kasi ang pinakamahirap na gawin sa lahat. Yung tanggapin na nagkamali ka. Yung para bang mababawasan ka ng itlog mo pagka inadmit mo Lalo na sa mga mapapride na tao, 'Di ba? Isa ako doon dati, mga ganon, yung pag nagkamali, ang hirap tanggapin. Kasi yung ayaw mong magmukhang tanga ka sa ibang tao. Pero in reality talaga, nangyayari yun na magkakamali ka rin talaga. Sana yun din ang isipin ng lahat. Pero iba naman yung iba naman yung ganito. Nangyari na sa'yo, tapos or ang dami nang nagpamulat sa'yo, ayaw mo pa rin magising, tanga ka pa rin, iba na yon. Talagang tanga ka nun. Dapat ka lang talagang sabihan tanga. Pero yung napagsabihan ka at na-admit mo na, shit, mukhang nagkamali nga ako, 'Di ba? Hindi naman masama yun Oo, may backlash ng konti na ang tanga-tanga mo naman sa choices mo, pero shit do happen sa buhay ng tao 'Di ba? Wherein gagawa kami Kaya saludo ako sa dalawang ito na hinarap nila. Now, na hinarap nila yon, maiintindihan na ng tao yan. ng fake accounts or dummy accounts. Dito rin ako natawa
Yung bibigyan sila ng cellphone daw. Bigyan kami ng tagi-isang phone wherein gagawa kami ng fake accounts or dummy accounts What? Trolls? Gagawa kayo ng mga fake accounts? for good comments, mga ganun po. Kaya pala may mga nare-receive na good comments doon. No? Tapos may nagpapalipad na $50. Di ba may supporter pa siya sa ibang bansa? Nagagamit ng ibang account. Ba't kailangan gumawa nun, men? Di ba? Ba't kailangan gumawa ng troll accounts? Pag ganyan ang pinagagawa sa inyo, ano na to eh? Mortal sin to pagdating sa social media eh. Yan ganyan. Hindi ako, I have to admit, no? Gumawa din ako ng ganyan dati, pero hindi para pang stock. Alam ba, may gusto ka makita, no? Na ayaw mong mahalata na ikaw yon. Pero yung gagawa ka ng peking account para yung sa sarili mo, 'di ba? Para purihin mo yung sarili mo. 'Di ba? That is bullshit. Niloloko mo yung sarili mo noon eh. Okay lang sana kung gumawa ka ng troll. Di ko naman sinasabing tama, pero ang normal na gawain ng troll, papagawa ka ng troll accounts para pumunta sa kalaban at dun ka yaw-yaw sa comment section ng kalaban. Yon. Pero yung gagawa ka ng trolls para pumuri sa sarili mo. Sabi kasi dito, magkaroon ng napaka-pathetic nun. Tama ba yung term na yon? Bigyan kami ng tagi-isang phone wherein gagawa kami ng fake accounts or dummy accounts What? Trolls? Gagawa kayo ng mga fake accounts? for good comments. For good comments? Pathetic, di ba, min? Abay, pag hindi mo pa naramdaman yung mali dyan sa sinasamahan mo, katulad nito, no, medyo nakita na nila yung mali eh. Nag-iisip kasi itong dalawa eh. Yung pagsali nila, hindi naman natin masisi yun eh, kung talaga namang hindi nila alam at ang nakita lang nila opportunity. Pero nung nandun na sila sa loob, may mga nakikita na silang hindi maganda. Katulad niyan, napaka-pathetic nun, men. Yung gagawa ko ng fake account tapos pupurihin ko. Ano kayang feeling nun, Gagawa ko tapos i-comment ko sa sarili ko, Bungo, ang galing mo talaga. Kaya idol na idol kita. Napakabuti mong tao, Bungo. Bullshit. Mga ganun. Doon tayo sa kanyang incredible na amoy. Ikaw, ano experience mo sa Incredible na amoy. sa amoy niya lang, no? Amoy sigarilyo po talaga. Matindi talaga. Matindi pong sigarilyo. Okay. Ano yan? Amoy dekalibre ba yan? Tawa si ate. Matapang, no? Dekalibre. Pero okay naman, yung t-shirt niya, nasa inyo pa rin ba yan? Yung dekalibre shirt na yun? Ingat-ingat ng aso. Sorry po. Ano ginawa? Ninat-ngat na po ng aso. Yung akin tinapon ko, Tinapon. Sa So, kahihiyan. trip nyo, no? Maandar kayo. Gagi! Baka mamaya maging maging rare yun. Magkaroon pa ng value kay Boss Toyo yun dahil naging part kayo ng history. Decalibre shirt, di ba? Yung nagda-drive doon. Question lang, no? May driver po siya. Pero minsan po, tinitake over niya yung pagdadrive. And then, ayun po, siya na po yung nagdadrive. Matagal siya nagda-drive? Yes po. Ano, Asek, Lakanilaw. Nagda-drive pa Kay pala eh. Francis Leo Marcos, sana wala nang madamay ng mga inosenteng probinsyana. And sana
huwag kang mangako kung hindi mo pa natutupad yung mga sinabi mo. Or wag ka munang magbibitaw ng isang salita na hindi mo pa tapos gawin. Don't claim something na tapos mo na, which is not pa pala. Wala eh. Ganun talaga si idol natin eh. No? Anyway, meron akong minarkahan dito, 14 minutes. Punta natin 14 minutes. Ito, magandang ano to eh. Kasi nakikita ko yung pattern nito, lagi niyang ginagawa ito. Na napansin ng mga bata. Ang dalawa kung ba't hindi siya bumabalik sa Manila. Anong napag-endingan ng usap nyo? Anong napag-endingan ng mga questions nyo? Na may mga kaso nga po pala siya. Yun yung motibo kaya hindi siya mapakali. Yun yung na-realize nyo. Tama? Okay. Umaandar, umaabante. So, what happened next? Pumunta po kami sa Ilocos Norte, sa Bintar. Which is, ang sabi nga po sa amin is bahay ng kapatid niya yung tutuluyan namin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung kapatid kita, yung mga ganyan, uri ng ano yun eh, ng pagkuha niya ng loob ng tao. Kapatid kita. Si Inay Mary Ann, sinabihan niya rin na kapatid kita eh. Pag yung mga napapakinabangan niya, kasi parang, ano eh, sa isang, kasi yung status niya dati, no, bayani siya dati eh. Hero siya nun. Nung, sinabi naman dito eh, kilala talaga siya na pandemic hero dati. 'Di ba? Kilala siya noon dahil dun sa prestige na meron siya dati. Kapag nasabihan kanya na kapatid kita, mami kita, mami. Yung mga ganyan. Nung araw nga, nung first time namin naririnig yung word na mami na ganun, inakala namin talaga na nanay niya yun eh. Mami ko yan, sa mami ko. 'Di ba, mami ko. Pero yung meaning pala ng mami na yun, mga ano, parang inaano niya, yung kinukuha niya yung loob. Yung mga matatanda. 'Di ba? Yun yung ano, yun yung yun yung parang isa sa technique niya. Na meron pa nga siya sinabi pamangkin niya daw, 'di ba? Pamangkin niya. Yung anak nung kung sino man yun. Yung may sementeryo ba to? Yes po. Oo. Yan yata yung ano, bahay ng supporter niya yan eh. Na sinasabi niyang kapatid niya. Okay, sorry natatawa ako. Sige, go. Oh, tapos? Yes po. Sabi niya po kapatid niya, si Ma'am Odette. Oh, yung Odette nga na yan, yung Odette. Naririnig ko yan noon pa. Diba? Actually, Mabait naman siya. Guys, just to clear things up, Oo, yung mga ano, mabait talaga yun. Yung mga mommies. Mabait talaga yun. Kaya nga nagbibigay yun eh. Ang purpose kaya sila nagbibigay, para nga makatulong. Kaya lang syempre, blinded sila do sa pag-a-idol eh. Yun kasi malungkot na part doon. 'Di ba? Pero kung pabaitan, mabait naman daw talaga yung mga yan. mabait po si Ma'am Odette Yan. and minake sure niya po na na-accommodate po kami ng maayos. And just to clear things up po, hindi po namin siya katabing natulog. Mayroon po kaming sariling room and we do have proof po na nag-take pa kami ng almost Videos. 10 minutes na videos confirming na dadalawa nga po kami sa Mula pagtulog hanggang paggising niya. Okay. Anong sinabi niya tungkol dito sa babae na ito? Ano daw niya? Kapatid niya, Kapatid niya. ate niya. Manang po kasi Manang. sa Ilocano is ate. Ate, okay. Yun ang tawag niya. Yes po. Pero, may nakwento rin kayo sa akin kanina na medyo nagulat kayo kasi anong tawag ng Odette sa kanya? Bossing po. Osing. Oh. Kasi mga kahombre ko, napagkaalaman namin na itong Odette to, avid follower. Avid follower siya ni Norman Mahusing. Hindi niya ito kapatid. Nakita niyo ba na magkamukha sila? Malayo, di ba? Pinagtataka ko nga lang naman. Bakit willing yan si Ma'am Odette na ano, no? Ano bang gayuma ang... It's been 6 years. 6 years na marami nang nangyari.
pinipilit ko pa rin silang intindihin ano bang meron. May mga kasamahan ka ng mommies na nag-aano na, nagko-complain na. Nag-aano na. Ano bang meron sa inyo? Bakit ano pa rin kayo? Under the spell. Hindi ko maintindihan. Ano ba yun? Sa spell ba yun talaga? Kasi okay lang sana kung halimbawa ganito, no? Meron siya dating isang kakilala, isang tao lang, 'di ba? Isang tao lang. Tapos biglang tinalikuran siya. Isang tao lang naman. Kasi normal naman talaga na merong sa punto ng buhay natin may magta-traitor talaga sa atin na isang tao, no? Pero ang dami nang umalis, men. Ibig sabihin may problema talaga. Tapos ikaw maiiwan ka doon, naiilan na lang kayo. Mahirap ba talagang i-realize sa sarili yon na parang may mali dito sa ating sinusuportahan? I'm so sure hindi naman kayo tanga, no? Kasi nagkapera kayo na may naibibigay kayo eh. Ibig sabihin may ganto kayo. Ano ba talaga naging problema sa part na yon? Definitely hindi sila magkapatid. Let's move forward. After ng Vintar, anong ginawa niya? Ano nangyari sa inyo? Magpapaalam po sana kami na uuwi na, pero hindi po kami. Bakit niyo gustong umuwi na? One day pa lang ata. Ilang araw na kayo nagwo-work sa kanya niyan? Kina 2 days na 2 days, second day, oh. Opo. Bakit kayo nagpapaalam na? Yun na nga po na na-check na namin kung ano yung mga... Nag-due diligence na siya, no? Nalaman niyo na kung sino siya. Ba't ito mga bata na to naiintindihan na may mali? Pero yung si Ma'am Odette, hindi. Ano ba, may pinangako ba doon? Na malupitan na kayamanan? Yes po. Actually, nung mga gabi po, nung time na yun, as in, hindi kami makatulog dalawa. Oh. Kaya, meron nga po kaming film na video. Wow. Kasi hindi talaga kami nakatulog. Bakit? Yun nga po, sa mga nalaman namin, sa mga nangyayari sa social media, tapos yung about nga po sa kanya na mga post po, ganun nalaman po namin. Okay. So, question lang. Kilala nyo ba si Makagago nitong panahon na to? Kilala nyo ba ako noong panahon na yon? Actually, yes po. Ikaw, kilala mo ba ako? Yes po. Okay. Pero hindi lang talaga kayo active sa social media? Actually, active naman Pero po. yung sa YouTube, Hindi. Iba, yung pangit yung reach kasi ng YouTube eh. Ang mga Pinoy kasi maka-Facebook eh. Parang ganito yan, kung ma-obserba nyo sa Twitter, sa Twitter, di ba? Or sa X na ngayon eh. Sa X, ang daming issue na nagva-viral dun eh. O kahit sa Reddit. Pero may mga Pinoy pa rin na hindi nakakaalam kasi pangunahing ng mga Pinoy talaga FB. Kaya isa rin yan sa pag-iisipan ko na mag-upload din ako sa Facebook. 'Di ba? Kahit yung ano lang. Anyway, skip tayo dito sa may bandang 30 minutes yata. 30 minutes ba? You research first. When it's too good to be true, then it's not true. Tandaan nyo yan. Ito, nile-lecture ni Sir MG yung mga na mag-research muna. Ito kasi yung kulang sa atin sa lahat eh. 'Di ba? Na ironic, no? Hindi ko rin nagawa 'yan nung mga may isyung nangyari. Alam niyo na kung ano 'yun, 'di ba? Pero 'yan talaga dapat ang hindi natin kalilimutan eh. 'Di ba? Pati yung magtiwala sa kahit kaninong tao. Lalo na pag hindi mo siya kilala. Kaya mga kababayan ko, hanggat maaari ako, malay nyo, ako din, hindi nyo rin ako kilala. Actually, some of you, hindi pa rin nakita yung mukha ko. Malay nyo, manluloko din ako.
Mambubudol din ako. Kaya I'll make sure na kung may mangyayari man or transparent tayo. 'Di ba? Katulad nun, 'di ba, nagfa-fundraising kami nila Sir Ed Caluwag. Kung talagang 6,000 lang yung need, 6,000 lang. At pag napuno na yon, okay na, tapos na. 'Di ba? Mahirap mahirap magtiwala. Kahit ako, wag niyo ako iligtas. Baka mambubudol din ako. 'Di ba? Yan ang pinakamahirap sa lahat yung magtiwala Ganito na lang. Mas maganda ang relationship lang natin. Subscriber kita, pinapanood mo ako. Kung magbe-message ka man tayo, kwentuhan lang tayo regarding dun sa kung ano ang topic na meron. Beyond dun, mag-isip-isip na kayo. Ha? Beyond dun. Lalo na kung may involved na pera na. Ako na yung nagwa-warning sa inyo. Nagpa-fundraising ako ngayon, ha. Kontrolin nyo din. Maging mausisa din kayo. O para saan ba yung at hanapan nyo na resibo. 'Di ba? Hindi naman hindi naman masama yun Yung maghanap ng resibo dahil may binigay kayong pera. 'Di ba? Lahat, ang dami pong manluloko sa Pilipinas. 'Di ba? Huwag kayo maniniwala agad sa mga tao. Walang ganun. You research first. When it's too good to be true, then it's not true. Tandaan nyo yan, ha? Walang ganun. Bago tayo umuwi, yung remember the phone na sinasabi niya na maghanap pa kami ng students na kasama namin na Magre-recruit networking ang pucha. yung tuition fee and also may 10K na allowance per month. Wow! 10K allowance per month? Ang gagawin is bibigyan kami ng tagi-isang phone wherein gagawa kami ng fake accounts or dummy accounts. What? Trolls? Gagawa kayo ng mga fake account? Ito na yung napag-usapan natin kanina, no? Nakakahiya itong diskarte na to. Pinagre-recruit pa pala sila. Ba't kailangan gawin yun, man? Ano ba? Tapos, maniniwala naman. Ayoko nang i-judge sila, na maniwala. Kahit ako din naman, let's say, ako ay struggling student ako at marinig ko yung opportunity na yun, baka kagatin ko din Ayoko na silang husgahan doon na tapos kakagatin niya, maniniwala kayo. Ayokong ganunin kasi baka ako mamaya nasa posisyon nila, kagatin ko yon. yun ang mangyari. Pero men, ang dapat magtulong-tulong tayo para modus na yun yung ganon. Mami-make sure ba yon na na mabibigyan buwan-buwan pag marami kayo na recruit? Kaya tama yung sinabi ni Sir MG dito na pag hindi natupad yon, kayo ang sisisihin yan. Tama ha? Meron din sinabi si MG. Mga ganun po. Actually, yung Sino-sino yan? Like, sino-sinong magtatrabaho dyan? Ikaw, sino pa? At yung mga mahahanap nyo? mga friends po namin para kikita din po sila. Para lang sa good comments? Magko-comment ng good, 10,000 a month at scholarship. Pero, inuulit ko ha, kung ako din ay struggling student, maaaring kagatin ko yon. Alam nyo ba nung nagbo-board exam? Nakwento ko na ba to dati? Naalala nyo dati yung sa text, yung may kumakalat na pass this to 10 person at makakapasa ka. 'Di ba? Pinatulan ko yun, men. Kahit wala akong load nung time na yun, nagpa-load ako para mapas ko sa 10 person. Na malay mo, magkatotoo na makapasa ako, di ba? Alam mo yun? Siyempre, sometimes, pag desperado ka, kaya kailangan, natin, gabayan natin ng isa't isa. Ito yung purpose kung bakit gumagawa tayo ng mga ganitong content.
may ano naman, may purpose naman, hindi lang dahil kumita. Yung pagkita kasi dito, mga men, ano, yung sinasabing pinagkakakitaan to, hindi naman masama yun. Hindi naman illegal na i-monetize mo ang YouTube channel mo eh. 'Di ba? Para lang halimbawa, nag-uusap-usap tayo dito, eh di i-monetize ko na. Yung monetization kasi bonus na lang yun eh. Para kahit paano, pambayad sa kuryente. Oh. Hindi naman masama yun. Ang importante may natututunan, hindi naman kayo hinihinga ng pera dyan na, oy, bago kayo manood sa akin, magpalipad kayo. Hindi naman ganun, di ba? Yun, ito eh, habang nag-ano lang tayo, at least kahit papaano, may mapapala naman yung dumadaldal sa harap nyo, kahit papaano. Hindi naman bawal yun. Nagiging bawal yung kung ang content ay puro kasinungalingan na yung sinasabi ko dito, di ba? Yun na yung bawal siguro. Pero yung nagdi-discussion tayo tungkol sa ganito, tapos sisitahin mo, ikaw nakabili ka nga ng motor, ikaw nga naka-ano ka ng, ano naman ang masama doon? Illegal ba yon? May masama ba doon sa ano, pagkwentuhan natin to? Ano ba? Kung tutuusin mo nga po, madaling gawin. Tapos, Tigiilan daw kayo. Tigiilan kayo ng profile, ng fake account. at least 5 accounts po sa isang phone. Wow! Oh, di ba? Ayun naman pala. Kasi alam nyo, halatang-halata naman sa tao na yan. Na takot siya makabasa ng totoo. Hindi, kasi ano yan eh, doon kasi siya nasanay nung 2020. Na marami pa siyang supporters noon. Mga sinasabi sa kanya ng mga supporters noon, parang ina-idol talaga siya. Yun ang nami-miss niya siguro. Kaya willing siyang lokohin yung sarili niya. Toong comment, kaya talagang nagbubura yan. Hide comments, di ba? Time out, black, lahat na ng klase ginagawa niya. Ayun pala. Ano naisip niya sa kanya noon? Wala pa ba kayong naiisip na, uy, ba't kailangan mong gumawa ng trolls? Eh, sikat ka. Actually, nagtitinginan lang po kami Diba? kasi matawa. Ito, hindi ko naiintindihan. Ito mga to nakakahalata. Pero yung mga supporter niya ngayon, yung, lalo na si Ma'am Odette na minimension, ba't di nakakahalata? Kami sa mga pinagsasab... Hindi, ako, yung halimbawa kung napaniwala ka, walang problema sa akin yun eh. Kahit ako, nangyari na rin sa akin, napapaniwala din ako. Pero yung hindi ka natututo, yun kasi ang mahirap intindihin dun eh. Sadya ba talagang pinanganak ka lang bobo na hindi ka natututo? Ito mga to, although na sumama sila, ano, pero pagka naririnig nila yun, nagtitingin na sila. Ibig sabihin, parang nararamdaman nila na may mali. Isipin mo yun, Norman. Mga bata, pinagtatawanan ka lang. Eh, di ba? Skip tayo dito. Pero sinabihan niya ito, di ba, na sila yung hahabulin nun. Pag nag-recruit sila, di na pasweldo, sila yung hahabulin. Tapos ito, last na to, ano? So lahat ng pinopost po ni Ito. Dito, natawa din ako dito eh. Ayun po, siya na po yung nagdadrive. Matagal siya nagdadrive? Yes po. Kumbaga, like, 70-30 po. Ganun. Sinong 30? Yung siya po, tas 70 yung driver. Aba, okay din eh. No? Ano, Asek, Lakanilaw. Talaga, solid. Ayun, okay. Pag-uwi po namin, yun na yung naglabas siya ng video na sinasabing kinasuhan ka nga daw. Kasi natanong kasi sila, nasaan yung dalawang babae? Natanong kasi yun eh, nasaan yung dalawang babae? Hindi na makita. Tapos ito, nagpalusot na si Sir Norman Mangusin. Siya ng video na sinasabing kinasuhan ka nga daw po namin. So lahat ng pinopost po ni FG ay si MG ang may utos. Opo, oo. So yung dalawang estudyante na binuli nila ay nagsampa na ho ng kaso sa kanilang mga bayan. At kaya hindi po tayo nakapag-live ngayong araw na ito dahil sinamahan ho natin sila na magsampa ng demanda. Sa kanila na wag na muna sila mag-social media hanggat hindi nawawaran Huwag mo muna mag-social media dahil mabubuking. itong mga to. So, yan ang kaso mo. Makagago. MGFG group eh.
Okay. Bakit? Bakit nyo ako kinasuhan? Nag-post po Paglabas kasi nga si, daw po ano, ng picture namin sa page ni Food Genius, Genius. wherein thinking Bakit? about that po, kung i-analyze mo na yung picture na nakuhang yun galing sa video niya. What's the reason? Parang magiging tanga naman po kaming dalawa. Kung Opo. Exactly. magkakaso kami. Sa kanya naman po sa galing yung video niya video. nga po galing. Hindi, tsaka, nasa ng patunay nga na ako nga si Food Yeah, Genius? yun nga. Matatalino ito, ano? Brilliant tong dalawang, ano. Mukhang may future itong, ano na to. Itong dalawa na to. Mga matatalino sila, ano. Pag talaga may salamin, matatalino, eh, no? Agree ba kayo doon? Pag may salamin, matalino. Anyway, yan lang po muna pag-usapan natin, ano. Magandang gabi sa inyong lahat. Panoorin nyo po yung video na yung buo. Magandang gabi po. Bye-bye.